Filipino 4, Term 1, Week 2. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pag-unawa at pagsusuri sa pabula at kayarian ng tekstong naratibo. Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for the latest video. Have fun learning, kids! Mga kasanayan. A. Nauunawaan ang tekstong naratibong pabula. B. Natutukoy ang tayutay, onomatopoeia, sa pagbibigay kahulugan ng pahayag sa binasa o napakinggang teksto. C. Nagagamit ang angkop na diksyon, kaangkupan ng salita o retorika at estilo sa pagpapahayag ayon sa Letter A. Layon, magsalaysay at maglahad. B. Kahulugan. C. Tagapakinig, tagapanood at mambabasa. D. Konteksto, salo-salo at kaarawan, at tono at damdamin. Letter D. Nagagamit ang angkop ng mga nakagawiang di-verbal na hudyat sa pagpapahayag, kilos at galaw ng katawan gaya ng kumpas, padyak, tayo at iba pa, ekspresyon ng mukha. At letter E. Nabibigyang kahulugan ang mga tekstong biswal o diagram na namasid at napanood batay sa mga elemento nito. Unang araw. Magkaroon muna tayo ng maikling balik-aral. Kulay alam. Kulayan ng hugis ng mga pahayag na maiuugnay sa salitang alamat. Ang unang hugis ay, ang tauhan ay nagpapakita ng lugar. Pangalawang hugis, ang tauhan ay ang gumaganap sa isang alamat. Pangatlong hugis, ang alamat ay isang uri ng kwentong bayan. Pang-apat na hugis, ang banghay ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang alamat. At ang panghuling hugis, ang simula ay ang kahihinatnan o naging solusyon sa suliranin sa alamat. Ano kayang mga hugis ang dapat nating kulayan? Anong hugis ang may pahayag na maiuugnay sa salitang alamat? Tama! Ang hugis na may pahayag na maiuugnay sa salitang alamat ay ang hugis puso, ang hugis parisukat, at ang hugis na ito. Ang pahayag sa hugis puso ay, ang tauhan ay ang mga gumaganap sa isang alamat. Sa hugis parisukat, ang pahayag ay, ang banghay ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang alamat. At ang pahayag naman sa sumunod na hugis, ang alamat ay isang uri ng kwentong bayan. Sa araw na ito, magbabasa tayo ng isang pabula. Uunawain natin ito at aalamin kung paano ito isinasalaysay. Magsasalaysay tayo ng ating mga natutuhan at karanasan. At aktibo tayong makikilahok sa talakayan at mga gawain sa aralin. Masdan ang larawan ng mga hayop. Pumili kayo ng hayop na nais ninyong alagaan. Maari kayong humanap ng kapareha at magbahagi ng kaalaman tungkol sa napiling hayop na inyong nais. Isaalang-alang ang pagiging mabuti at aktibong tagapakinig at paggalang sa nagsasalita. Narito ang mga gabay na tanong. Unang tanong, may alaga ba kayong hayop sa bahay? Pangalawa, ano-ano ang mga katangian ng alaga ninyo sa bahay? Pangatlo, bakit mahalagang mahalin at alagaan ang mga hayop sa paligid? Mahalagang mahalin at alagaan ang mga hayop sa paligid
dahil bahagi sila ng kalikasan at tumutulong sa balanse ng kapaligiran. Nagbibigay rin sila ng saya sa mga tao. Ang mga hayop ay may damdamin din kaya dapat tratuhin sila ng maayos. Tumutulong ang aso sa tao tulad ng pagbabantay at ang pusa sa paghuli ng daga. Ipinapakita nila ang pagiging mabuti nila sa tao. Dumako tayo sa gawaing ito. Talasalita. Piliin ang salitang nagsasaad ng tunog na nagbibigay kahulugan sa pangungusap. Una, alam kong gutom na ang pusa dahil sa sunod-sunod na pagngiyaw nito. Ano kayang salita ang nagsasaad ng tunog na nagbibigay kahulugan sa pangungusap? Tama! Ang salitang ito ay pagngiyaw. Pangalawa, ang tiktak ng relo ay tila nagsasabing ikaw ay parating na. Ano kayang nagsasaad ng tunog na nagbibigay kahulugan sa pangungusap? Tama! Tiktak. Pangatlo, napalingon ako sa lakas ng pot-pot ng truck. Ano kayang salitang nagsasaad ng tunog na nagbibigay kahulugan sa pangungusap? Tama! Ito ay pot-pot. Pang-apat, ang tweet-tweet ng ibon ay kay sarap sa tenga. Ano kayang salitang nagsasaad ng tunog na nagbibigay kahulugan sa pangungusap? Tama! Ito ay tweet-tweet. At panglima, labis na takot ang nadama ko matapos kong marinig ang dagundong ng kulog. Ano kayang salitang nagsasaad ng tunog na nagbibigay kahulugan sa pangungusap? Tama! Ito ay dagundong. Talakayin natin ang mga salitang nagsasaad ng tunog. Ano ang onomatopoeia? Ang onomatopoeia ay isang uri ng tayutay kung saan ang salita ay ginagaya ang tunog na naririnig sa paligid. Ibig sabihin, ang mismong bigkas ng salita ay kahawig ng tunog ng tao, hayop o bagay. Halimbawa, narinig namin ang aw-aw ng aso sa labas ng bahay. Ang onomatopoeia sa pangungusap na ito ay ang aw-aw. Ginagaya natin ang tunog ng isang hayop. Pangalawa, umalingaw-ngaw ang tiktilaok ng manok tuwing umaga. Ang onomatopoeia sa salitang ito ay tiktilaok. Ginaya natin ang tunog ng manok. Pangatlo, narinig ko ang tweet-tweet ng mga ibon sa hardin. Ang onomatopoeia sa pangusap na ito ay tweet-tweet. Ginaya natin ang tunog ng ibon. Pang-apat, biglang umulan at narinig ang taktak ng tubig sa bubong. Ang onomatopoeia sa pangungusap na ito ay tak-tak. Ginaya natin ang tunog ng ulan. Panglima, ang aking pusa ay ngumingiyaw ng malakas. Ang onomatopoeia sa pangungusap na ito ay ngumingiyaw. Ginaya natin ang tunog ng pusa. Pang-anim, biglang nagkaroon ng lagapak nang mahulog ang libro sa sahig. Ang onomatopoeia sa pangungusap na ito ay lagapak. Ginaya natin ang tunog ng libro na nahulog sa sahig. Pampito, may kalabog na nagmula sa kusina kaya napatingin kami. Ang onomatopoeia sa pangungusap na ito ay kalabog. Ginaya natin ang tunog na nagmula sa kusina. At pangwalong halimbawa, narinig ko ang tik-tak ng orasan habang tahimik ang gabi. Ang onomatopoeia ay tik-tak. Ginaya natin ang tunog ng orasan. Sa madaling sabi, ginagamit ang onomatopoeia upang gawing mas buhay at malinaw ang paglalarawan ng tunog sa isang teksto. Ikalawang araw. Kaugnay na paksa bilang isa. Pag-unawa at pagsusuri sa pabula. Kulay alam,
Kulayan ng bilog ng mga pahayag na maiuugnay sa salitang pabula. Ang bilog na nasa gitna ay pabula. Ang bilog sa taas ay hayop. Ang sumunod ay pinagmulan. Sumunod, ugali ng tao. Mahaba. Kathang isip. May aral. Ano kaya sa mga bilog ang may pahayag na maiuugnay sa salitang pabula? Magaling! Ang mga salitang maiuugnay sa salitang pabula ay hayop, may aral, kathang isip, at ugali ng tao. Ang mga salitang ito ay maiuugnay natin sa salitang pabula. Ano nga ba ang pabula? Ang pabula ay isang uri ng kwento kung saan ang mga tauhan ay karaniwang mga hayop na kumikilos at nagsasalita na parang tao at naglalaman ito ng aral o leksyon sa buhay. Ang mga salitang may kaugnayan sa pabula ay ang hayop, may aral, kathang isip, at ugali ng tao. Ating basahin ang isang pabula na may pamagat na Aso at Pusa sa panulat ni Joseph Aragon. Maari ring bisitahin ang link na ito sa ibaba upang mabasa ninyo ang kwento. Atin ang basahin ang kwento. Ang pamagat ay Ang Aso at ang Pusa ni Mark Joseph Aragon. Isang araw, mayroong aso at pusa na naninirahan sa may tabing dagat ng Mali. Si aso ay matapang, malakas, masipag at mapagmahal sa kalikasan. Gusto ni aso na palaging malinis ang kanyang bahay o maging kapaligiran man. Kapag nakakakita si aso ng mga basurang nagkakalat sa mga daanan, kinukuha niya ito at itinatapon sa lalagyan ng basura. Sabi kasi ng kanyang amang nabubuhay pa, "Anak, dapat maging mabuti ka sa kalikasan dahil ang kalikasan ay nagsisilbing palamuti ng mundo." Si pusa naman ay palaging bagot, mainitin ang ulo, masungit at hindi mawawala sa kanya ang magpaganda sa sarili. Hilig ni pusa ang magsinungaling. Lahat ng lumalabas sa kanyang bunganga ay napapaniwala niya ito. Habang naglalakad si aso para maghanap ng pagkain, nakita niya si pusa na nagkakalat ng mga basura sa kanto. Tahol ni aso, "Aw! Aw! Aw! Anong ginagawa mo? Bakit nagkakalat ka ng basura dito? Di mo ba alam na mali ang magkalat ng basura? Pwede itong magdulot ng pagbaha." Sagot ni pusa, "Meow! Meow! Meow! Ano ba ang paki mo? Pwede aso, hayaan mo na lang ako. Bakit ka pa nakikialam sa akin? May pagtingin ka sa akin ano? Hindi naman kita kakilala." Tinahulan ni aso si pusa. "Aw! Aw! Kung hindi mo yan titigilan ang pagkakalat ng basura, mapapaaway ka sa akin." Sagot ni pusa, "Pasensya na aso, hindi ko naman intensyon ang magkalat ng basura. Ginagawa ko lang naman ito dahil iniwan ako ng aking mahal. Ako ay labis na nasaktan. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Gusto ko nang magpakamatay, pero hindi ko magawa dahil umaasa pa akong babalikan niya ako." Todo ang arte at pagsisinungaling ni pusa kay aso. "Sana ako ay patawarin mo." Sagot ng aso, "Sa ngayon, papatawarin muna kita. Kapag inulit mo pa ang pagkakalat ng basura, hinding-hindi na kita papatawarin." "Oo aso, hinding-hindi ko na gagawin iyon." "Sige pusa, mauuna na ako sa'yo kasi kakain pa ako." "Sige, gwapong aso, mag-iingat ka." Habang naglalakad si pusa, sabi niya sa kanyang sarili, "Meow! Meow! Meow! Naisahan ko si aso.
Mabilis agad siyang mapaniwala. Ang galing ko talaga. Sa susunod, gagalingan ko pa ang pag-arte. Meow! Meow! Pagkalipas ng isang araw, naulit ni Pusa ang pagkakalat ng basura sa harapan ng bahay ni Aso. Pusa, bakit ka nagkakalat ng basura sa harapan ng bahay ko? Hindi mo ba alam na palagi akong napapagod sa kalilinis at ikaw magkakalat ka lang? Sagot ni Pusa. Meow! Kung gusto mong hindi mapagod sa kalilinis mo dyan, magkalat na lang tayo ng basura. Ayoko nga Pusa. Sabi ko nga sa'yo kahapon na pwede tayong maapektuhan ng pagbaha at pagbagyo. Naku Aso, nakakatakot naman yan. Duwag ka ba sa mga bagyo at pagbaha o natatakot ka lang na baka ka mawala tulad ng mga magulang mo? Pusa, huwag mong idamay ang mga magulang kung nasa langit na. Gusto mo ba ng away Pusa? Tinahulan ng malakas ni Aso si Pusa. Umalis ka nga dito, sutil na pusa! Takbo ng takbo si Pusa, sabay nanginginig sa takot pauwi sa kanyang bahay. Habang naglalakad si Aso, iyak siya ng iyak dahil hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang mga masasakit na pinagsasabi sa kanya ni Pusa. Pagkalipas ng 2 araw, inulit-ulit ni Pusa ang pagkakalat ng basura. Sabi niya sa kanyang isipan, Meow! Gusto ko ng makalat na kapaligiran. Gusto ko ng kalat doon, kalat dito, kalat nasaan man na aking makikita. Hindi alam ni Pusa na kanina pa siya pinapanood ni Aso. Sabi ni Aso, hindi ka na ba nagtatanda? Paulit-ulit na kitang pinagsasabihan na masama ang magkalat ng basura. Kung gusto mo magkalat ng mga basura, doon ka tumira sa tambakan ng mga basura. Pwes, bagay ka doon. Ayoko nga doon, Aso. Nakakadiri doon. Masangsang ang amoy at mababaho. Hindi na babagay ang tulad kong magaganda doon sa tambakan ng basura. Aso, bakit biglang dumilim? Natatakot na ako, Aso. O di kaya, parusa na ito sa atin. Biglang dumilim ang kalangitan at may halong malakas na tunog. Hindi nila alam na may paparating na bagyo at pagbaha. Tinangay sila ng malakas na pagbaha. Humingi ng tulong si Pusa dahil hindi siya marunong lumangoy. Sabi niya, Meow! Meow! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Hindi ako marunong lumangoy! Tulong! Tulong! Nakita ni Aso na nalulunod na si Pusa. Agad-agad niyang iniahon si Pusa sa baha. Pusa! Pusa! Gumising ka! Ayos ka lang ba? Sumagot ka naman, Pusa! Pusa! Gising! Gising! Paglipas ng 2 minuto, nagising na si Pusa. Aso, ano ba ang nangyari? Bakit tayo nandito? Pusa, muntik ka nang malunod kaya iniligtas kita. Maraming salamat Aso sa pagliligtas mo sa akin. Utang ko ang buhay ko sa iyo. Sana patawarin mo na ako sa lahat ng aking masasamang ginawa. Kung hindi dahil sa iyo, baka nawala na ako. Oo, Pusa, pinapatawad na kita. Alam kong may natitira ka pang mabuting kalooban sa puso mo. Basta Pusa, ipangako mo sa akin na mamahalin mo ang ating kalikasan. Oo, Aso, ipinapangako ko. Simula noon, naging matalik silang magkaibigan at namuhay sila ng maayos, payapa at makulay na parang isang kalikasan. Ngayon naman ay dumako na tayo sa gawaing ito. Story frame. Ibigay ang mga detalyeng hinihingi kaugnay sa binasang pabula. Ibigay ang mga tauhan sa kwento. Sino-sino ang mga tauhan sa pabula? Ilarawan ang mga tauhan sa pabula. Ang
Ang mga tauhan sa pabulang ating binasa ay si aso at si pusa. Si aso ay matapang, malakas at mapagmahal sa kalikasan. Si pusa naman ay palaging bagot, mainitin ang ulo, masungit at hindi nawawala sa kanya ang magpaganda sa sarili. Hilig rin ni pusa ang magsinungaling. Para naman sa tagpuan, saan naganap ang pabula? Patunayan. Kailan ito naganap? Bakit mo ito nasabi? Naganap ang kwento sa tabing dagat ng Mali dahil sinabi sa simula na doon nakatira ang aso at pusa. Nagaganap ito sa tuwing nakikita ni aso si pusa na nagkakalat ng basura. Pangyayari. Ano ang ginagawa ni aso kapag nakakakita siya ng mga basurang nagkalat sa kalsada? Bakit niya ito ginagawa? Pinupulot niya ito at itinatapon sa tamang lalagyan dahil mahal niya ang kalikasan at nais niya itong maging malinis. Bakit nagsinungaling si pusa kay aso? Nagsinungaling si pusa kay aso para hindi siya mapagalitan at makalusot sa kanyang maling ginagawa. Bakit hindi pumayag si aso sa alok ni pusa? Dahil alam niyang mali ang magkalat at maaaring magdulot ito ng pagbaha. Anong nangyari kay pusa nang bumagyo? Ang pangyayari ay tinangay siya ng baha at muntik ng malunod. Panglima, kung ikaw si aso, tutulungan mo ba si pusa mula sa pagkakalunod? Bakit? Oo, dahil mahalagang tumulong sa kapwa kahit nagkamali sila. Pang-anim, anong aral ang mapupulot sa kwento? Dapat maging responsable sa kalikasan at maging tapat dahil may kapalit ang maling gawain. Pang-pito, bakit mahalagang mahalin natin ang ating kapaligiran? Mahalaga ito upang maiwasan ang sakuna tulad ng baha at mapanatiling ligtas at maayos ang ating pamumuhay. Para naman sa gawaing ito, ibigay ang kasing kahulugan ng mga salita ayon sa pagkakagamit sa kwento. Piliin sa talaan ang kasing kahulugan ng mga salita. Ang unang salita ay lalagyan, pangalawang salita, palamuti, at pangatlong salita, sutil. Piliin sa loob ng kahon ang kasing kahulugan ng mga salitang ito. Para sa unang bilang, ang salitang lalagyan, ano ang kasing kahulugan nito? Ito ba ay sisidlan, mabait, barumbado, mapang-asar o dekorasyon? Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay sisidlan. Para naman sa pangalawang salita, palamuti. Ano ang kasing kahulugan nito? Ito ba ay mabait, barumbado, mapang-asar, dekorasyon? Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay dekorasyon. Pangatlong salita, sutil. Ano ang kasing kahulugan nito? Ito ba ay mabait, barumbado o mapang-asar? Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang kasing kahulugan nito ay mapang-asar. Ikatlong araw. Kaugnay na paksa bilang 2. Di-verbal na hudyat. Para sa gawaing ito, sipat eksena, panoorin ang video ng isang masining na pagkukwento. Bisitahin ang makikitang link upang mapanood ninyo ang video na ito. Maaari rin ninyong hanapin sa YouTube ang pamagat nito, Champion, sa masining na pagkukwento si Maria Capra.
At kung napanood na ninyo ang video, maaari nyo nang sagutin ang mga sumusunod na gabay na tanong. Para sa unang katanungan, ano ang iyong naramdaman habang isinasagawa ang gawain? Pangalawang katanungan, tungkol saan ang iyong napanood? Pangatlong katanungan, madali mo bang naunawaan ang akda? At pang-apat na tanong, paano nakatulong ang mga kilos at pagbigkas sa iyong pag-unawa? Alamin natin ang kahulugan ng di-verbal na hudyat. Ang di-verbal na hudyat ay mga ekspresyon na hindi gumagamit ng salita para ipahayag ang mensahe. Ang kahulugan naman ng kaangkupan ng salita o retorika at estilo sa pagpapahayag sa konteksto ng di-verbal na hudyat ay ang paggamit ng mga kilos, galaw, ekspresyon ng mukha, tono ng boses at iba pang paraan ng komunikasyon upang maiparating ang intensyon o mensahe sa mga tagapakinig o tagapanood. Halimbawa, sa isang ritual na naglalaman ng di-verbal na hudyat, ang pagtango ng ulo o pagngiti ng mga tao ay maaaring maging bahagi ng komunikasyon. Ang paraan ng kanilang paggalaw at ekspresyon ng mukha ay maaaring magbigay ng kahulugan o impormasyon hinggil sa ritual. Kung ang ritual ay naglalaman ng mga kilos tulad ng pag-awit, pagsayaw, o paggalaw ng kamay, ang kaangkupan ng mga kilos na ito sa ritual at ang kanilang estilong pagpapahayag ay dapat na nagpapakita ng kahalagahan at kahulugan ng pagdiriwang. Sa ganitong paraan, ang kaangkupan ng salita o retorika at estilo sa pagpapahayag sa konteksto ng mga di-verbal na hudyat ay tumutukoy sa kung paano ang mga kilos at ekspresyon ay maayos na nakapagpapahayag ng mensahe o kahulugan sa isang partikular na sitwasyon o ritual. Narito ang mga pangunahing uri at paliwanag. Una, kumpas ng kamay o hand gestures. Ginagamit ang galaw ng kamay upang magpahiwatig ng ideya o emosyon. Halimbawa, pagkaway bilang pagbati o pagpapaalam. Pangalawa, ekspresyon ng mukha o facial expressions. Ipinapakita ng mukha ang nararamdaman tulad ng saya, lungkot, galit o takot. Halimbawa, pagngiti kapag masaya. Pangatlo, tinginan o galaw ng mata or eye contact. Mahalaga ito sa pakikipag-usap dahil nagpapakita ito ng atensyon at katapatan. Halimbawa, direktang pagtingin habang nakikinig. Pang-apat, galaw ng katawan o body language. Kasama dito ang postura at kilos ng buong katawan. Halimbawa, pagtayo ng tuwid bilang tanda ng kumpiyansa. Panglima, distansya o espasyo. Tumutukoy ito sa layo ng pagitan ng mga taong nag-uusap. Halimbawa, mas malapit na distansya sa kaibigan kaysa sa estranghero. Pang-anim, paraan ng pagtapik. Ginagamit ang pagtapik upang magpahayag ng damdamin. Halimbawa, tapik sa balikat bilang pakikiramay. At pang-pito, tono ng boses o tinig. Nagpapakita ito ng emosyon tulad ng galit, saya, lungkot o pagkabahala. Halimbawa, malakas na boses kapag galit, mahina kapag malungkot. Sa kabuuan, ang mga di-verbal na hudyat ay mahalaga upang mas malinaw at mas epektibong maipahayag ang mensahe at damdamin kahit walang salita. Ang kaangkupan ng salita o retorika at estilo sa pagpapahayag ay tumutukoy sa wastong pagpili ng mga salita at paraan ng pagsasalita o pagsulat ayon sa sitwasyon, kausap at layunin. Ang kaangkupan ng salita. Dapat piliin ang mga salitang angkop sa kausap at paksa. Tulad ng formal na salita kung opisyal ang sitwasyon. Halimbawa, talumpati o liham. Di formal na salita,
kung kaibigan o casual ang usapan. Halimbawa, kapag formal, maraming salamat po sa inyong pagtulong. Kapag di formal naman, salamat sa tulong mo. Pangalawa, retorika o paraan ng pagpapahayag. Ito ang paggamit ng wika upang maging mabisa at kaakit-akit ang mensahe. Maaaring gumamit ng tayutay. Halimbawa nito, ang pagtutulad o pagwawangis. Pagbibigay diin sa mahalagang ideya. Halimbawa ng pangungusap, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Pangatlo, ang estilo ng pagpapahayag. Ito ang natatanging paraan sa pagsasalita o pagsulat ng isang tao. Halimbawa, maaaring formal, di formal, masining o payak. Nakadepende ito sa layunin, o magpaliwanag, manghikayat o maglarawan. Halimbawa ng pangungusap, kapag payak, mainit ang panahon. Kapag masining naman, nagliliyab ang init ng araw sa kalangitan. Ito ang estilo ng pagpapahayag. Mahalaga ang kaangkupan ng salita o retorika at estilo upang maunawaan ng mabuti ang mensahe, maiwasan ang hindi pagkakaintindihan at maging epektibo ang komunikasyon. Gamit ang natutuhan sa aralin tungkol sa mga di-verbal na hudyat at kaangkupan ng salita o retorika at estilo sa pagpapahayag, gawin ang sumusunod. Magtanghal ng masining na pagkukwento gamit ang tekstong Ang Aso at Pusa sa panulat ni Joseph Aragon. Bawat isa ay bibigyan ng bahagi lamang ng pabula at hindi buong pabula ang isasalaysay. Isasalaysay ninyo ang bahagi ng kwento sa inyong mga sariling salita o pangunawa. Ngayon ay dumako na tayo para sa gawaing ito, pabaong pagkatuto. Kwento ko. Sumulat ng isang maikling kwento tungkol sa paboritong alagang hayop. Ibahagi sa klase ang isinulat na maikling salaysay gamit ang mga di-verbal na hudyat sa pagpapahayag at mga angkop na salita sa pagpapahayag. Para naman sa pagninilay sa pagkatuto, alam ko na, isulat naman sa loob ng puso ang pinakamakabuluhang natutuhan tungkol sa araling tinalakay. Ibahagi sa klase ang naging kasagutan. Para naman sa gawaing ito, panuto, ibigay ang kasing kahulugan ng mga nasalungguhitang salita. Gamitin sa sariling pangungusap ang nasalungguhitang salita. Una, si aso ay matapang, malakas, masipag at mapagmahal sa kalikasan. Ang may salungguhit na salita ay masipag. Ano ang kasing kahulugan nito? Magaling! Ang kasing kahulugan ng salitang masipag ay masigasig. Narito ang halimbawang pangungusap. Si Kaloy ay masigasig mag-aral. Pangalawa, si Pusa naman ay palaging bagot, mainitin ang ulo, masungit at balidoso. Ang nakasalungguhit na salita ay bagot. Ano ang kasing kahulugan nito? Magaling! Ang kasing kahulugan nito ay naiinip. Narito ang pangungusap. Si Mika ay naiinip na sa bahay. Pangatlo, ayoko nga pusa. Sabi ko nga sa iyo kahapon na pwede tayong maapektuhan ng pagbaha at pagbagyo. Ang salitang nakasalungguhit ay maapektuhan. Ano ang kasing kahulugan nito? Magaling! Ang kasing kahulugan ng salitang ito ay matamaan. Narito ang halimbawang pangungusap. Ang bansa ay matatamaan ng pagbaha. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam!
Thank you for watching!